Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan for today video. Ayan, gagawa tayo ng suman, yung gawa sa kamuting kahoy. Yan yung dahon ng butulan. Napakatibay niyan. Hindi siya marupok. Matibay ang dahon na yan. Hindi siya kagad napupunit. Yan yung pambalot ng ating suman. At ito na nga, pinunit-punit na natin ang ating dahon ng saging para gawin natin pambalot. At mamaya babalat tayo ng kamuting kahoy at gagadgarin. Napakatrabaho nito guys, lalong-lalo na sa pagluluto at paggawa ng kamuting kahoy na suman. Kailangan matyaga ka para makakain ka ng masarap na suman. Alam nyo guys, dito sa aming probinsya, yan yung mini-merienda namin. May hilig kumain ng mga Kapampangan, lalo-lalo na sa mga ganyan na kakanin. Noong isang araw, noong bagong taon, nagluto naman ako ng halaya, biringi, at ngayon naisipan kong gumawa ng merienda namin. Ito ngang kamuting kahoy na suman. At kung bibili pa ako, ang mahal ngayon. At gagawa na lang ako, marunong naman akong gumawa. At ayan na nga, yung ating mga dahon ay pinagpupunit ko na. At ayan nga, natapos na. At hugasan muna natin guys, kasi nga maalikabok. Para kapag binalot natin, ay malinis at hindi maalikabok yung dahon. At mamaya isasalab ko yan para kumunat at hindi mapunit itong ating mga dahon. Ayan, inugas-ugasan ko muna itong ating dahon ng saging. Yan yung butulan na saging. Ayan nga, at nasalang ko na at makunat na yung pambalot natin. At ito nga pala yung mga ingredients na gagamitin natin. 3 ingredients lang. Itong asukal, itong gata, dahil nga walang fresh gata, bumili na lang ako ng nakapak, at itong ating kamuting kahoy. Ayan, 4 na piraso, 2 maliit at 2 malalaki. At hinugasan ko na nga itong ating kamuting kahoy. At binabalatan ko na nga. Yan yung ating gagawin na suman. Napakatrabaho guys, talagang nakakapagod din, lalo na sa pagbabalat. Ang sakit sa kamay, sa braso. Ayan, yung pagbabalat matrabaho, pero kapag naluto na, sulit naman. At ayan nga, binabalatan na natin yung kamuting kahoy. Nga pala, itong kamuting kahoy na to ay binigay sa akin ng aking bilas. At naisipan ko na gumawa ng kamuting kahoy na suman para may merienda kami. Ayan, 3 piraso at meron pang natira na maliit. At parang may tama na tong maliit. At tinanggal ko yung mga sira niya at kinuha ko yung matino. Kaya unti na lang ang natira. Ayan sila oh. At binabalatan ko at tinanggal-tanggal yung mga sira pa. At ito na nga, nakagawa tayo ng 3 piraso. At gagadgarin natin ng pino itong ating kamuting kahoy. Ganyan yung paggagawa ng suman. At tatanggalin nyo yung mga ugat niya para hindi siya magbukol-bukol kapag niluto ninyo itong ating kamuting kahoy na suman. Ang sakit sa kamay guys at sa braso. Talagang madibdiban na trabaho ito. Ayan, talagang kung gusto mong kumain ng masarap na pagkain, kailangan pagpaguran mo, di ba? Ayan, noon pa talagang mahilig na akong magluluto. Noong teenager ako, kung di nyo na itatanong, business man ako. Lalo-lalo sa mga ganyan na paggagawa ng mga delicacies.
eksperto ako dyan. At alam nyo, naggagawa ako ng pastillas, makapuno, ube, yemas, pulburon. Yan yung mga ginagawa namin dito noong kapanahunan ko. At alam nyo naman dito sa probinsya, at may hilig talagang kumain ng mga Pampanga ng mga ganyang pagkain. Kaya kung dadayo ka dito sa probinsya namin, talagang ang mga pagkain dito ay masarap. At kung kayo ay makikipagpiestahan, talagang makakakain kayo ng mga iba't ibang mga putahe, mga Asian na food, Chinese food, Indian food. Ayan, marami kaming alam, lalo na sa mga pagkain. Alam nyo ba yung mekeni? Yan, Pampanga yan. Yung mga tosino, longganisa, ham. Ayan, kaya namin gawin yan. Kasi alam nyo naman ang mga Pampanga, kung hindi nyo na itatanong, yan yung masarap na mga nagluluto. At yung, alam nyo, dito sa Pampanga, yung sisig, yan, napakasarap dito. Dumayo kayo dito. Kaya ako, ayan, bilang isang Pampanga rin, proud to be. Ang dami kong alam din iluto. Kaya walang problema sa akin kapag gusto kong magluto at kumain ng mga ganyan na kakanin. Ayan, at hiniwalay-hiwalay ko na yung matigas dahil hindi pwedeng ilagay yan sa suman. Kasi kapag nilagay natin yan, ay magaspang. At ito na yung ating nagayat. At kakatasin natin guys para hindi siya mapait. Kasi may mga kamuting kahoy na mapait. Pero yung iba guys, hindi na kinakatas. Dahil sabi nila ay malagkit kapag hindi mo siya kinatasan. Pero ako, tinanggal ko yung katas niya kasi baka mapait siya. At ayan, malis naman ang kamay ko at kami lang ang kakain. At ayan, piniga-piga ko muna siya ng mabuti. At guys, huwag nyo itatapon yung pinagpigaan ninyo. Magagamit nyo yan kapag gumawa kayo ng tibok-tibok. At itinabi ko nga itong pinagpigaan natin. Baka makagawa ko ng tibok-tibok bukas. Yung mahablang kaba, ayun, maroon din akong gumawa niyan. At ayan na nga, napigaan na natin yung ating kamuting kahoy. At yung pinagsabawan nito ay i-steamer ko para yung natira pa na excess na kamuting kahoy ay makuha natin. At yung pinagpigaan natin, wag natin itapon guys. Ayan, kukunin natin yung excess pa na mga kamuting kahoy. Ayan, yan yung katas niya guys. Yan yung kasaba starch. So ito na yung ating nakuha na kamuting kahoy. At ito na nga yung lalagay natin mga ingredients niya. Itong gata at asukal. 3 ingredients lang yan guys. Kamuting kahoy, asukal na pula, at itong gata. Kung gusto ninyo na masarap ang inyong sumam, lagyan nyo ng mantikilya o kaya buko. Ako simple lang itong ginawa ko. Masarap naman ito. At ayan na, hinalo-halo ko na itong ating kamuting kahoy. Yan yung paggawa ng kamuting kahoy na suman dito sa aming probinsya. Hindi lang dito sa Pampanga ang gumagawa ng ganitong suman. Kahit sa mga ibang probinsya rin, alam din itong gawin. At yung matigas na yun, tanggalin natin yung mga ugat para hindi siya magbuo-buo. Ayan. At naihalo na natin ng mabuti para manuot ang kanyang linamlam, lasa. Ayan, lagyan nyo rin siya ng condense kung gusto nyo yung mas masarap. At ako, tama na yung gata sa akin. At ayan na nga, yung ating dahon, pupunit-punitin ko yan. At yan yung pambabalot natin guys. Yung katamtaman laki lang, wag masyadong maliit. Kasi kapag maliit ay hindi natin ma-roll ng maayos yung ating suman. At ayan nga, pinagpupunit na natin yung ating dahon. Alam nyo guys, kapag magbabalot kayo ng suman, ang magandang dahon ng saging yung butulan. Hindi siya marupok.
Hindi kamukha ng inyong mga jowa marupok. Pero ito talagang matibay. Charot. Ayan, at pinagpupunit-punit ko na yung dahon at mag-uumpisa na akong magbabalot ng ating kamuting kahoy na suman. At ayan na nga, binalot-balot ko na. At yun nga, niroll ko at tinupi. Ayan yung unang gawa. Ayan, ganyan yung paggagawa guys. Napaka-simple lang. Pero matrabaho din naman. Pero talagang ganyan, kung gusto ninyong kumain ng masarap, pagtiyagaan ninyo, parang buhay. Kung gusto ninyong umasenso, kailangan magsipag ka, magtiyaga, magtiis para makuha mo yung pangarap mo. Parang dito sa suman ko na ito, nagtiyaga ako, nagtiis, nagsipag, at ayan na nga, pag ang resulta niyan, kapag naluto, iyon ang the best na masarap na aking merienda. Ayan. Nga pala, yung nagawa natin dito sa kamuting kahoy is 3 piraso. Yung katamtamang laki. At ewan ko kung ilan ang magagawa natin. Bibilangin natin guys kung ilan yung nagawa natin sa 3 piraso na katamtamang laki na kamuting kahoy. Napakasarap niyan guys, lalo na kapag umaga, almusal, tanghalian, at lagyan nyo ng mainit-init na kape, ternohan ninyo. Nako, the best talaga. Yan yung aalmusilin natin bukas ng umaga. At mimeriendahin ko. At hindi na ako bibili. Alam nyo, ang mahal din nito. Alam nyo kung magkano isa? 10 piso. 2 piraso, 20. O, diba? At gumawa nga ako para may merienda kami at hindi na ako bibili. Marunong naman din akong gumawa ng mga ganitong mga kakanin. At ayan na nga, niro-roll-roll ko at binabalot-balot na isa-isa. Talagang matrabaho to guys. Kailangan matyaga ka. Kasi kung di ka matyaga, hindi ka makakakain ng masarap na ganito. At talagang persahan ang paggagawa nito. Biro mo, babalatan mo, kakayurin mo, at hihintayin mo ng ilang oras bago ka makaluto. At siyempre, babalutin mo. Kukuha ka ng daon ng saging. Napakatrabaho. Ayan, at malapit na akong matapos. Ganyan yung paggagawa ng kamuting kahoy na suman guys. At napakasarap nito dahil nga malinamnam siya. Meron siyang gata, asukal, at yun nga yung kamuting kahoy. Kung gusto nyong mas lalong sumarap yan, kayo na ang maglagay ng mga ingredients. Lagyan nyo ng mantikilya, condense, ayan, o cheese. Kayong bahala, o buko, para lalong sumarap yung suman nyo na kamuting kahoy. At ayan na ang panghuli na binalot ko. At masyado siyang masabaw at tinapon natin. At niroll ko na nga. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
16, 17, 19, 20. Ayan guys, 20 yung natapos natin na ginawa na kamuting kahoy. At ayan nga, i-steam natin yung ating kamuting kahoy at sindi na ako ng shilane at yan, ilalagay na natin dito sa steamer natin. And tinulungan na ako ng misis ko sa paglalagay. Diyan, i-steam natin yan ng 40 to 45 minutes. Ayan. Yan yung first layer. Linagay niya dito sa ating steam. Ito naman yung pangalawang layer. Ayan guys. Talagang napakatrabaho ano. Ayan. Yung iba pinapakuluan yan pero kami yan ini-steam namin para smooth siya. At ayan nga, hintayin natin ng 45 minutes. At para maluto ng maayos itong ating suman na kamuting kahoy. At ito na nga, 45 minutes maghintay tayo. Ayan, after 45 minutes, ayan. So, buksan natin guys. Natikman. Wow, tingnan ninyo ang lagkit oh. Ganyan oh. Dilaw na dilaw siya oh. Tingnan ninyo, ang ganda di ba? Yan yung aking suman. Malagkit. Ang lagkit niya, tingnan niyo. Balatan muna natin guys.
takam na ako talaga dito sa aking suman. Para ako naglili. Ayan, at nagluto tayo ng suman na kamuting kahoy. At ito na nga. Balatan na natin, tikman natin kung anong lasa niya. Ito na siya. Sarap. Ayan guys, oh. Ganyan po yung pagluto ng suman na kamuting kahoy. Ayan, maraming salamat sa panonood. At sana na-share po kayo ngayon sa vlogs natin. Yan po yung pagluluto ng ating kamuting kahoy na suman. Enjoy natin po. Bawal Kapampangan. Wow.